Hello, beautiful people in the world. Welcome back to my channel. Hello, hello, hello. I know it's been a while. Lagi naman. Kasi once in a blue moon lang ako nakakapag-upload. No? Pero thank you so much for those who stayed na mga subscribers ko. Salamat at nandiyan pa rin kayo. And well, hopefully this year, this is our fourth year na, no? Hopefully it would be different, no? Kasi since our new career path na tinatahak ngayon ay more on social media. So siguro mabibigyan ko na ng panahon ng aking YouTube channel na magagawa ko na rin at mai-share sa inyo yung mga bagay na I love doing, like traveling, no? So hopefully by God's grace, marami pa tayong ma-share na mga adventure natin at na-explore natin mga lugar. And yeah, so ayan, ang dami ko explanation. But anyways, in our today's video, I'm going to share with you guys kung paano ako nakakuha ng visa sa KVAC or Korean visa, no, without submitting ITR. Kasi madalas yan ang problema natin, especially kung businessman ka or may business ka pero wala kang hindi kompleto yung documents mo or papers mo, or sa freelancer ka, self-employed ka, di ba? So, madalas yan ang pinoproblema natin, yung ITR. And thank God, no, last year, nagkaroon ng tinatawag na simplified visa ang KVAC, ang Korea, no? Meron silang mga affiliated credit cards, no, companies, wherein kung sino yung mga pasok na mga credit cards for this simplified visa application, sobrang simple lang talaga no gawin. Sobrang simple lang niya kasi ang kailangan mo lang actually na i-submit is the 3-month SOA or statement of account ng iyong credit card. But before that, you need to check first no, sa website ng KVAC kung ano-ano yung mga credit cards na yun na kasama sa simplified visa, no? Hindi naman lahat kasi. So, ayun. So, you need to check that first. Okay? So, going back no, sa requirements, 3 months SOA lang, and then yung photocopy ng credit card mo with all the details na kailangan nila, and then, of course, yung passport mo. But then, ako kasi, syempre, you need to strengthen din yung capacity mo or yung mga credentials mo to para ma-approve ka no, sa application na yun. Nanonood din kasi ako ng mga ibang mga vloggers na nag-apply din for this simplified visa, and ayun, natutunan ko sa kanila na if you have your savings naman or bank account or to strengthen your financial capacity, you can submit bank certificate and then the bank statement, no, for covered ng 6 months na yun. Sa akin yung iba 3 months lang ang sinasubmit nila. And hindi po pwede guys ang ang nga tawag din, yung supplementary na credit card. So kailangan yung principal holder talaga. So sa amin kasi ang in-applyan ko, kaming mag-asawa, no, si husband kasi wala namang credit card. So I was thinking na dahil dalawa yung credit card na nasa akin for a very, very long time na. Sobrang loyal ko dito sa credit card company na to. I think, ano pa ba yun? Parang 2008, 2010 ko pa na So yun pa rin yung ginagamit ko. Yung isa Visa, yung isa Mastercard. Yung Mastercard, yun sana yung gagamitin ko for kay husband. Pero hindi na, binalik na sa akin nung nag-check ng my requirements. Okay na daw yung isa, yung Visa. And then si husband, parang naging under na lang siya sa akin. Kumbaga parang ako yung
nag-sponsor sa kanya. But, ang ginawa ko pa rin, may separate na bank statement si husband and may separate din siyang bank certificate. Yung kanya rin, under his name. So, yun yung ginawa ko. So, pareho kaming may sinubmit na gano'n. So, hindi naman talaga kalaki yan. Kasi, guys, kung magjo-join kayo dun sa Facebook group, yung Korean Visa, something na group, ilalagay ko na lang yung link, you can join there. Dami nyo ring matututunan. Hindi mo talaga masabi, no, kung ano talaga ang binabasehan ng consul. Kasi meron dyan na ang laki-laki ng laman ng bank account nila, and yet hindi sila na-approve. Meron ding talagang ang laki rin ng credit limits nila, pero hindi rin sila na-approve. So, sila lang talaga nakakaalam kung ano yung pinagbabasehan ng kanilang mga requirements, no, or qualifications for this simplified visa application. Pero ako, sinishare ko sa inyo na yun yung mga sinubmit ko. Then actually, hindi talaga ako umaasa kasi usually kasi, di ba, ang dami pa talagang questionin. Yun yung dati. Dati kasi nag-apply ako for Japan visa. Etong last ko, sponsored ako ng best friend ko. Yung una naman, during that time kasi okay pa yung business namin. So, I have the ITR. So, kompleto yung documents ko. So, first time ko na pupunta sa Korea at first time ko rin mag-a-apply ng visa without the ITR. So, medyo kabado ako. Tsaka, parang hindi ako ma-disappoint. Hindi talaga ako ganun ka-hopeful. So, sabi ko lang, i-try ko lang. Actually, parang ayoko nga. So, yung youngest daughter ko lang yung nagpupush sa akin na try ko lang, gawin ko, but who knows, diba? So, I tried, ayun nga. Tapos nung nakompleto na-receive na lahat yung requirements na sinubmit ko, by the way guys, kailangan nyo rin pala ng proof of relationship. I submitted marriage contract. And then take note din guys, kapag nagsasubmit kayo like ng document na marriage contract, make sure na wala ng problema sa mga pangalan nyo or sa apelido nyo. So, ayun. So, yun lang naman yung proof of relationship na hiningi sa mag-asawa. Siyempre, yung marriage contract. And then, ang bilis lang talaga. Actually, very systematic ang KVAC. Ang ganda rin ng lugar nila. It's very near sa SM Aura. Nasa likuran lang. Papasok kayo dun sa Brittany Hotel. Sana tama ito. No? Nasa 9th floor ang KVAC. And dun kayo magpa-process. So, very, very systematic ang KVAC. Ayan, madali lang siya talaga, guys. Waiting tayo. Ganito lang yung comments. Nasa SM Aura. Alright, so sabi sa akin dahil sinubmit ko yung application namin December 19, so mag-holiday. So sabi sa akin ng may hawak ng aking mga documents. Sabi niya, ma'am, baka after holidays na mapaprocess to, like mga January 13 na po ang pinaka-early. Yun yung sabi niya. So, isa-isip-isa po, ang tagal naman, pero sige, okay lang, wala namang pa kaming ticket. At saka, that's as what I've said, no, hindi nga ako ganun ka-hopeful talaga. So, okay lang, it's fine. So, hindi ko siya masyadong inisip. So, kung ma-approve, okay. Kung hindi, okay lang din. Parang ganon.
So, buong ano na yun, December hanggang sa matapos ng Christmas, ng New Year, wala talaga akong natatanggap na any text. Tapos, yun lang, yung same day na pag-submit ko, may text na akong na-receive na you can check the status ng application mo dun sa website ng Ministry of Justice sa visa portal. Okay, I will just put the link also sa description no video. And then from time to time chine-check ko rin naman, or hindi naman talaga from time to time, parang pag naaalala ko lang, wala akong nakikitang status. No, wala talaga, parang nandun lang yung application pero walang nakalagay anything na remark sa status. So, hinayaan ko na lang. And then, come January 8, no, this year, 2025, naka-receive ako ng text from KVAC. And nagsasabi nga na it was screened and stored, and then you can pick up no yung passport the day after ng text na yun. So, halimbawa, January 8 ako tinext, hindi ako kagad-agad pumunta, hindi ko kagad-agad kasi kailangan the following day pa. So, January 9, pumunta ako doon to pick up yung ano. Pero alam ko na kasi pumunta ulit ako sa ano, chinek ko na, after kong na-receive yung text ng January 8, chinek ko na doon sa visa portal. Tapos nakalagay na doon yung merong certificate na parang i-click mo siya. So, nung na-click ko, actually pwede mo siyang i-print na ikaw lang. Nandun na, ano na siya, na-approve yung visa namin pareho ni husband. Natuwa rin naman ako, kahit hindi ako masyado nag-expect. Tapos, parang ang ginrun sa amin ay 59 days, diba? Yun, para sa maliit na ano, wala naman tayo masyadong ganun kalaki na amount sa ating mga savings. So, yung credit card, ako kasi guys, no, tip lang, hindi kasi ako talaga ganun kaabusado sa credit card ko. I make sure, dati hesitant talaga ako kumuha niyan kaya lang yung bank namin before, talagang automatic siya na kapag may good record kasi sa bank na yan, yung tie up nila na credit card company, sila mismo yung magbibigay sa'yo without you applying for it. Ilang beses ko yung binalik, tapos yung friend ko sa bangko na yun, nag-advise sa akin na kunin ko na raw kasi kakailanganin din naman namin dahil na we're into business during that time. And then, nag-i-start na rin mag-travel. So, in-advise niya ako na kunin ko na. And then, yung tip para hindi ako mahirapan pagdating sa credit card, hindi magpatong-patong, you need to pay the full amount ng month na yan. So, ever since, no, 2010 na nagkaroon ako, I can't remember kung kailan ba ako nagkaroon. 2009 or something, 2010 ako nagkaroon ng credit card niyan. Hindi talaga ako nagbabayad ng minimum amount. So, binabayaran ko kung magkano yung total na yan. Kaya kahit na I make sure na kahit na ang hirap sometimes, kasi syempre hindi maiwasan na meron ka rin mga biglaang mga emergencies, financial, no? But, by God's grace naman, na on time naman, na napipay ko fully no yung amount na yun. So I think ako lang para lang sa akin, parang observation ko lang, ang tinitingnan talaga ng console sa credit card is how responsible payer you are, no? Kung gaano ka responsible, and then kapag on time ka, may mga delays naman, pero malaking bagay talaga yung nababayaran mo in full amount yung bill mo during that month. Ayan, so, anyways, so, ayun na, okay na, no? Nakita ko na, nakuha ko na, but take note of this, guys. Pag nandun na kayo, pag binigyan kayo ng QR code na pinapaskan sa phone nyo, gawin nyo kagad kasi survey yun. Kasi hindi nila i-release yung visa at yung passport mo unless makumpleto mo yung survey sa KVAC. Okay?
So, kasi i-check nila yun. Ipakikita mo yun. Kailangan ipakita mong natapos mo, tsaka ibibigay sa'yo yung passport at visa mo. And guys, take note yung visa sa KVAC, hindi siya yung naka-attach. Like, di ba sa ibang mga country, like sa Japan, naka-attach siya sa passport. Naka-print lang siya separately sa isang bond paper. Okay, kiklaim na natin yung ating B055, please proceed to counter 3. B055, please proceed to counter 3. Ayun. So, ano naman yung requirements sa airport? Pag pupunta ka na sa airport, ayun mo, nag-plan ka na magkaroon ng, ayun, nag-plan na kayo to go to South Korea, diba? So, wag mong kalimutan, requirement ng Philippines ang e-travel. Going out for your departure and then coming back for your arrival back here in the Philippines. Pero dun sa South Korea, wala naman except yung madalas na pinipiliapan no, na sinasabit sa immigration. Ayun. So, yeah. Ano bang tinanong sa amin nun? Wala naman masyado. Actually, dito sa immigration sa NAIA, ang tinanong lang naman sa amin kung kailan kami babalik. Pero nung pagdating namin doon sa South Korea, sa immigration, ako parang ang bilis lang. Pero si husband, ang daming tinanong. Hiningan ko siya ng proof ng, buti na lang, pinrint ko. Kaya guys, maging ready kayo. Pinrint ko yung aming booking confirmation sa airline. So, hinahanapan kasi siya ng proof na meron kaming return ticket na pabalik ng Pilipinas at kung kailan yun. Kasi tinanong pa kung sino yung kasama niya kasi sa Korea kasi hindi ka po pwede na magsabay kayo dun sa immigration. So paisa-isa lang ang pasok. Though magkatabi lang naman yung napasukan namin ni husband, pero siya, ang tagal, may mga hinanap sa kanya. Tapos ako, I made sure na nakaprint yung aming booking confirmation sa hotel kung saan kami mag-i-stay. Tapos yun nga, yung flight namin, itinerary ng flights namin. Ayun, so siguro kako kasi mukhang OFW si husband. Tapos ang kanya pang occupation is self-employed pala. So siguro parang pinagdudahan siya. But thankfully, nakapasa naman siya dahil lahat ng mga hiningi sa kanya ng immigration doon, meron akong printed copy na binigay sa kanya, inabot sa kanya. Ayun, so we're good naman na. So dire-diretso na. And ayan. Ayan guys, isa pa na kailangan yung i-check syempre kung anong season kayo pupunta doon. Kami kasi winter pa rin, no? We went there January 27 up to February 4. So the day we arrived sa Seoul, South Korea, snowfall. It's snowing. Oh my God. Pero share ko lang guys, no? Hey, hindi namin na-enjoy yung aming snowfall. Kasi nagkawala-wala kami. Hindi namin malocate yung aming hotel. Kasi yun na nga guys, talagang eto lang yung akala ko ready ako kasi nag-research ako, lahat ng mga vloggers na pumunta sa South Korea. Pinanood ko, tinake note ko lahat ng mga tips nila, na importanteng mga tips. Tapos, yung mga apps na dapat na i-install ko sa phone ko. So, ayun. So,
lahat yon inano namin, ilagay doon sa ano na yun. Ayan, sorry sa interruption guys. May nagdatingin ng mga dati kong estudyante. Kala kong sino nagmamam. Kaya naputol tayo. So, anyways, going back dun sa sinasabi ko sa inyo na you need to be ready sa mga lahat ng kailangan nyo, lalo na sa transportation na aspect. Mahirap siya kasi ako, nag-install ako ng Navermap, ng KakaoTalk, ng Papago, lahat-lahat na yan. Tapos yung sa taxi nila, para sa mga foreigners, yung K-Ride, alam nyo kung anong nagpahirap sa akin doon. Kasi kapag nandun ka na sa Korea, lahat ng apps na yun, automatic siya, magko-Korean language siya. So, parang ang hirap. Kahit yung Waze, pag ginamit ko siya doon, talagang nagko-Korean language. So, ang malaking nakatulong sa akin ay yung Rome to Rio. So, ilalagay ko lang sa description box yung website na to. Yung Rome to Rio, ang ganda niyang gamitin kasi nandoon yung mga options mo. Yung cheapest, yung fastest, train ba yan, bus ba yan, taxi ba yan, or walk ba yan. Nandoon lahat yung details. So, ipa-follow mo lang siya. At in English language yung instructions doon. Tapos yung sa train, nakakatuwa kasi pag pinindot mo doon yung mga details like ilang stops, paano ka mag-change ng platform, saan yung susunod na baba mo, ilang minutes mo siya lalakarin, yun. So, ako madalas ang nilalagay ko lang naman how to reach this certain location from this location, gano'n. So, yung Rome to Rio, malaki siyang tulong sa akin. Yun nga lang, minsan hindi mo maiiwasan na medyo malito ka. Kasi like for example, yung nasa subway ka, nasa train ka, di ba? Yung Seoul train nila. Ang problema doon, kapag may instruction na you need to change platform. Yung change platform nila, hindi yung lilipat ka lang doon sa kabila pagbaba mo. Hindi eh. Kasi meron kaming experience doon na yun yung pinaka-worst na experience namin is you need to walk up and then walk a long na lalakarin mo. Tapos bababa ka ulit and then ang layo ng platform na paglilipatan mo. So medyo confusing siya at times, no? So, yun yung medyo challenging, lalo na kapag medyo hindi ka mateki, at saka, yung may factor na rin yung age natin. Kaya nga, na-mention ko, habang nag-vlog kami during the trip or the travel, nag-explore kami ng, is it still advisable na mag-travel pa ang mga late 50s o kaya yung mga senior, yung mga retirees. Ako parang possible pa rin naman. Pero for you to enjoy ang isang place, kailangan mo kasi ng energy eh. So don't wait na for the time na kung kailan ka magre-retire, kung kailan wala ka nang gagawin. Parang kasi you need your energy. Unless of course, kapag senior citizen ka na or nasa 60s above, meron kang enough budget, then you can have your private tour, di ba? So, you can hire private car there to have a private tour. So, possible pa rin naman. So, medyo costly. So, if ikaw naman ay budget traveler, so I would advise na talagang you need to take care of your health, di ba? Bago pa man yung expected date of your trip or your travel is talagang praktisado ka na sa kakalakad at saka na-build mo na yung stamina mo, no? So, yun yung mga mahirap lang kapag may edad ka na mag-try mag-travel. But, I would say, na it's not yet too late, for you to try, for you to explore, to be adventurous, kasi, you've been working your whole life, diba? So, kahit dahil ngayon trend na rin ng travel, there's nothing wrong about it as long as
you have the time, you have the energy, and most importantly, you have the budget. At ang masaya, kung may mga sponsors ka, di ba, sa travel mo. I'm glad and I'm grateful, no, to have this trip in South Korea. Kasi yung long childhood dream ko na to experience snow, pagdating pa lang namin, snowfall na. Yun nga lang, hindi namin masyadong na-appreciate yung day na yun na pagdating namin na nag-snow kasi nawawala kami ni husband, hindi namin malocate yung aming hotel because Naver Map is not working. It's not giving us exact details, the ways, and Google. So, ayan. Thankfully, eto lang, ang magandang experience namin every time na nawawala kami or nagkakamali kami sa train or whatever. Laging mga old people ang tumutulong sa amin. They are so helpful. Ang napakaganda namin experience, yung ang first day namin that we arrived, somebody help us kasi sobrang lamig nun. Parang talagang kahit nagbihis naman kami ng pang winter cloth doon sa airport, kaya lang talagang dahil snowfall na sobrang lamig, tapos ang aga pa, pumasok kami doon sa Nice to See You na convenience store. May babae doon na medyo may edad na rin na ah, tumulong sa amin. Siya yung tumawag, siya yung naghanap ng hotel, nakipag-usap dun sa may-ari ng hotel. Wherein hindi rin hirap din siya mag-English. Kaya sila yung nag-uusap. Tapos ako nag-translate na lang ako gamit ko yung Papago o kaya yung Google Translator doon sa old lady sa Nice to See You. May Sindang. Ayan. Hindi ko lang natanong talaga yung kanyang pangalan. But anyway, hirap din kasi siya mag-English. Tinulungan niya na kami how to locate the hotel. Tapos binigyan niya pa na kami ng napakasarap at mainit na kape for free. So, in the house daw yun. So, hindi niya na pinabayaran sa amin. And then, talagang super concerned talaga siya sa amin. Then, there's also this experience doon sa subway naman. Si husband kasi, ewan ko ba, bakit laging, hindi niya talaga alam kung saan itatap yung T-money, yung card. Kaya laging nag-error, hindi siya makalabas doon sa subway. So, may dalawa namang, yung may couple, mga ano na rin, sa mga 60s na siguro yon na tumulong sa amin. Tapos kung paano, tinuro nila sa amin. Ito pala guys, dun sa yung inaanahan, tinatapan ng T-card sa Korea. Meron, yun pala yung purpose nung, may isa kasi dyan na naka-open lang. Tapos may button doon na nakalagay help. So, dahil wala kang makikitang mga staff sa subway, no? Wala kang makita talagang workers doon. So, all you need to do, if you need help, is just push the button, yung help na yun, doon sa pinagtatapan ng mga T-card. Then, somebody will answer you, parang phone kasi siya. So, somebody will answer you, tapos pag hindi kayo magkaintindihan, pupuntahan, lalabas, saka mo palang makikita yung ano doon, yung staff doon sa subway na tutulong sa'yo. Ayun, so, tapos meron din akong naging ka-close doon na may edad na rin. Kasi yung mga convenience store nila doon, mostly, like sa 7-Eleven, ang nagbabantay rin, mostly, correct me if I'm wrong, parang sila rin yung may-ari ng store. So, there's one branch of 7-Eleven near our hotel na laging doon ako bumibili minsan pag wala na kaming time to eat sa restaurant. Tsaka mas convenient kasi at tsaka mas mura. No, yung mga pagkain nila doon, may mabibili ka na kasing complete meal sa 7-Eleven doon. So, there is this old lady na laging tumutulong sa akin, i-microwave, tapos nag-a-advise, tapos lagi siyang may freebies. Pag bibili ako ng dalawang cup of rice doon, pagdadagdagan niya ng isa, tapos may mga freebies pa siyang yung pang-wrap na seaweeds, ano ba tawag dyan? Anyway, so, ayun, so parang naging close kami. So, ayun, so far, ang nakitaan ko doon na parang who made us feel welcome sa Korea ay yung mga old people na nai-encounter namin.
or nakikita namin, nakakasalubong namin, nakakausap namin. Ayun. But overall, guys, I've fallen in love with South Korea, no? Though sa Seoul pa lang tayo, hopefully in the near future, mapuntahan din natin ang Jeju Island at saka Busan. Pero aside sa kaming mag-iina ay medyo addict din sa K-drama, nagustuhan ko rin talaga yung lugar. And I realized that I'm a snow person. Kasi kahit malamig doon, I really love the weather. I really love experiencing the snowfall. Kasi we've experienced snowfall there sa pagstay namin for 1 week ay parang twice namin. Then pag alis namin kasi may snowfall din yun, kaya lang nasa airport na kami, so hindi namin talagang naabutan pang third sana yun. But anyways, masaya na rin ako. I've experienced it and I've seen nice places, beautiful places, though hindi pa rin talaga lahat. Kasi sa so parang 1 week is not enough, no? So may mga travels kami, may mga tour kami na in-avail from Klook. So you can check that out also if you're going there. It's beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. So ayun, so far I hope na natulungan ko kayo na malaman kung ano yung gagawin nyo from ayun, paglalakad ng visa and then sa airport, yung mga requirements. By the way guys, medyo i-ano ko lang kayo na doon sa Incheon International Airport, medyo confusing lang yon yung pagbalik namin. Kasi nag-night bus kasi kami. So pag nag-night bus ka from kung saan mang bus stop kayo na pipick up, madalas doon kayo sa arrival area binababa. Like for example, sa Terminal 1 ka, doon ang babaan ng night bus or kahit na anong bus na shuttle ng airport, ng Incheon International Airport, sa arrival talaga. So medyo confusing siya kapag first time ka na nakakarating sa Incheon Airport. So, yung departure nila, nandun pa sa 3rd floor. Pupunta ka doon, nandun yung check-in area nila. And plus, medyo mako-confuse ka rin sa mga gates nila. Like kami, parang nawala ako bigla . Parang, I don't know, sometimes hindi rin talaga reliable yung mga pinapakita nilang instructions or ano. Naguluhan ako, or siguro ako lang yun. Ako lang yata, siguro medyo mahina yung pag-interpret ko dun sa instructions ng kung anong gagawin mo kung saan way ka pupunta. Though alam ko na magte-train kami to reach our gate. Parang gate 109 yata kami. So, nagkamali kami ng nilikuan or pinasukan na way. So, parang nagpanik ako kasi baka malate kami doon sa boarding time. And then, meron namang nakatulong. Yun nga lang talagang pag ask ka ng way talaga, minsan it's difficult to navigate, especially kung yung pagtatanungan mo hindi marunong mag-English, ganun. So, ang ginagawa ko lagi bago ako magtanong, I always ask, do you speak in English? Yung ganun. So, pag sinabing no, hanap ulit ako. So, ganun yung ginagawa ko. So, pag marunong, ayun, kahit pa paano, nakakabigay ng exact direction. So, yun lang, medyo ingat lang kayo. Ang laki kasi ng Incheon Airport. So, wag din kayo magsagad-sagad ng time. Kailangan talaga magbigay kayo ng enough time doon, no? Kapag at least man lang 4 hours. Kasi just in case na yun nga, medyo mawala-wala ka or something happen, di ba? You still have
time na makarating ka before the boarding time doon sa gate, sa designated gate nyo. Ayun, so I just hope na nakatulong tong vlog na to, yung tips natin sa airport, sa pag-travel nyo, sa mga tours, okay? I just hope that you watch the series of videos that we have for our tour sa South Korea, sa Seoul in particular. This is Mommy Emmy, the super mom, sharing her journey in every places that I explored. God bless everyone. See you in the next vlog. Bye!